Suspendido na ang prangkisa ng 21 bus ng Don Mariano Transit na may rutang Pasita-Novaliches. Ito'y matapos maaksidente ang isa nilang bus sa EDSA Ortigas flyover. Sasailalim din sa drug test at road safety seminar ang kanilang mga driver. May news to go si Ian Cruz. Nakapunta sa ganyang anggulo yung... Mga gulong na nakabitin sa gilid ng tulay na animoy, kayang ihulog sa isang malakas na ihip ng hangin. Tanging ang bubong na nakakalso sa ilalim ng rilis ng tren ang siyang pumipigil sa tuluyang pagbagsak ng bus na ito. Kuha ito ang Barangay San Antonio Rescue sa Pasig. Ilang minuto matapos maaksidente ang Don Mariano bus na ito sa EDSA Ortigas flyover. Laking pasalamat na lang daw at naharang pa ng beam ng MRT ang bus, kundi ay nauwi sana ito sa mas malaking trahedya. Ang swerte lang talaga, meron tayong railings doon ng LRT, no? Naharangan siya. Kung hindi, maraming casualty mangyayari. Kaya kami mga responder nag-standby na doon. At least kung malaglag man yung bus, naka-standby na yung mga ambulansya po sa area natin. Sinuspindi na ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang prangkisa ng 21 units ng Don Mariano Bus Transit na biyaheng Pasita-Novaliches. Sasailalim sa drug test sa mga tsuper at pakukunin ng road safety seminar. Kwento kasi ng dalawa sa mga sugatang biktima, nagte-text si humanong driver na si Florencio Biron habang nagmamaneho. Matapos nga raw ang aksidente, inuna pa raw hagilapin ng tsuper ang kanyang cellphone kaysa tulungan ang mga sugatang pasahero. Hawak niya yung cellphone at saka isa pa, kung nakatago iyon, bakit tumalsik? Diba? O bakit hinanap niya sa baba? Kung nakatago iyon. Hawak niya. Hinanap niya. Yung unang-una, hindi kami sinakluluhan. Unang-unang lumabas siya sa exit ng katabi niyang bintana. Unang-una siya lumabas, pinabayaan kami kasi nga, inuuna niya yung tumalsik na cellphone niya. Tila nagtatalo rin daw ang driver at kanyang konduktor. Pagsakay namin ng Santolan Krame, parang meron silang pinagtatalunan ng konduktor niya. Tapos nung bandang Annapolis, lumakas na ulan, sinasara lahat ng konduktor yung lahat ng bintana. Pero depensa ng driver, nag-text lang daw siya sa kanyang anak noong paalis pa lang ang bus. Sa Ortigas, di naman kung nag-text doon. Nag-text? Sino ba ka-text mo nun? Yung anak ko po, kahapon. Bakit? Nagabanga sa pera. Kung mapatunayang nagtitext nga ang driver, maaring bawiin ang kanyang lisensya at maparusahan ng operator. Bagamat wala pa raw nasa sementong batas laban sa texting while driving. May kaso pa rin daw laban sa gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho. Kasi po, yung pagte-text habang nagdadrive, nawawala po yung focus natin doon sa ating pagmamaneho. Hindi po tayo nakatingin doon sa kalsada na dapat doon tayo nakatingin habang tayo ang nagdadrive. Ano po yun? Reckless imprudence po yun or negligence sa parte niya. Sa ngayon, nasampahan na ng reklamong reckless imprudence resulting in damage to properties with multiple physical injuries ang driver ng bus. Tumutulong naman daw ang pamunuan ng Don Mariano Transit sa pagpapagamot ng mga biktima. Bali, settle na lang sir yung mga nawala sa kanila. Saka yung medical assistance nila, nagastos na rin naman na bayaran na rin namin kagabi. Bali yung hinihingi nila na yung mga nawalang cellphone sa kanila, ibibigay yung mga gamit na nawala, babayaran na. Ian Cruz, GMA News.